Good morning mga ate. Medyo hirap tayo magsalita for today's video kasi di ko alam minamalat yung lalamunan ko. Siguro dahil isang buwan na lang po ang spring dito sa Canada kaya susulitin namin yung araw na medyo malamig-lamig pa ng kaunti. Next month kasi is June na, wala nang pasok yung mga bata and then summer na rin po, so hindi ko alam kung magagawa ko pa rin maglakad-lakad kahit mainit na dito kasi sobrang nakakasunod na ng balat yun. So ngayon magwo-walking trip po kami papunta doon sa library kasi kailangan magpa-print ni Josawa, so ipapakita ko sa inyo. Ito yung araw-araw na dinadaanan natin pero hindi nyo makikita kasi iba pa rin siya kapag nilakad mo lang. Mga Canadian dito mahilig sila mag-walking, then kapag napadaan ka sa kanila maghahayan sila kahit hindi ka nila kakilala. Ang dali din palang lapitan ng mga Canadian dito, parang hindi nakakahiya magtanong sa kanila kahit barok yung English mo, iintindihin nila kung ano yung gusto mong itanong. So may pinasok kaming store dito ni Josawa ko kasi hindi ko pa talaga siya napapasukan before kasi akala ko puro gulay-gulay yung tinitinda, mga handcraft pala ng mga lokal yan. So yan yung hilig nila dito, magkanchilyo ng mga damit, mga bonnet na hanggang ngayon hindi ko pa rin sinusubukan itry kasi sobrang famous sa kanila yung mga ganyan. So hilig nilang magawa ng ganyan at saka nila ibebenta. Wala rin kami nabili ni Josawa kaya lumabas na kami at dumiretso na kami papuntang library. Ito pala yung downtown ng Woodstock, New Brunswick. Maliit lang siya, sobrang liit lang talaga. Pag dinrive mo yung buong Woodstock, it will only take 5 minutes, maiikot mo na yan. So may Tim Hortons and then may pinasukan kaming African grocery and then na-curious kami anong meron sa loob and then konti lang yung tinda nila. Alam ko bagong bukas na tindahan lang to kasi dati alam ko thrift store yun eh. So wala rin kami nabili ni asawa ko dyan kaya dumiretso na talaga kami ng library, tatawid na kami papunta doon. Iyang building pala na yan mga auntie, dyan pala ako kumuha ng social information number na ginagamit kapag magta-tax refund na. Then, nakapasok na kami ng library and then nakita ko may bayad pala ang print, 25 cents per page pala kapag magpapaprint. And then after naantay ko si Josawa, nag-ikot na muna ako sa library. Nung inikot-ikot ko na yung library, may nakita ako, nagpapahiram rin pala sila ng mga DVD. Nagulat ako kasi sa atin, di ba nirerentahan yan dito? Parang pwede mo siyang hiramin and then ibabalik mo lang din sa kanila. Ayun, so after nun, ikot-ikot ulit ako, nagtingin-tingin ng mababasa. May nakuha akong isang libro dyan. Ang ganda ng kwento ng book niya kasi binasa ko yung likod. It's about Asian racism sa Amerika. Buti na lang dito sa lugar namin, walang mga racist na tao, wala rin mga racist na Canadian. Ma-overwhelm ka lang talaga sa sobrang bait ng mga Canadian dito kahit hindi ka talaga nila kakilala. They will take the time na makipag-conversation sa'yo. Sobrang babait nila guys. So pag gusto mo mag-Canada, matutuwa ka sa environment, matutuwa ka sa culture nila kasi sobrang bait talaga nila. Buti na lang mga ante, sanay na sanay ako sa pamumuhay sa probinsya, no? Kasi sa Pilipinas, sa Tarlac ako nakatira. So talagang simple lang din yung pamumuhay doon. Kaya kapag nakakakita na ako ng magagandang building, parang ewan ko, ako lang ba yun? Natutuwa na ako, na-amaze na ako kasi ang ganda nilang tignan, alam mo yun. Ako kasi yung tipong taong sobrang simple lang na hindi ako naghahangad ng city life, hindi ako naghahangad ng magandang lugar, parang alam mo yun, nagtitiwala na lang ako kay God na nilalagay niya ako sa lugar na to with the purpose. So talagang yayakapin ko lang kung anong meron at wag na lang maghanap ng kung anong wala. So talagang ine-enjoy lang namin mag-ina. Nasundo na pala namin si CJ dyan, so nagpadala siya sa park. Sabi niya before and after daw. Ito pala yung before guys. So imagine, hindi niya pa kaya nung mga 5 years old siya. Ngayon, ang laki, ang bilis ng panahon guys. Kaya habang bata siya, as much as possible, ini-enjoy ko yung time na bata lang siya. Kasi alam ko, pag lumaki yan, nagdalaga, alam ko darating yung panahon na hindi na niya ako kakailanganin. Si Josawa ko pala is not the biological father of CJ. Pero
Ang grabe si Lord sa buhay namin. Pagkatapos ng hirap, ngayon sobrang blessed na ako kung anong meron at kung anong binibigay niya. Sobrang saya ko lang na magkaroon ng pamilya ulit si CJ na buo, na may nagmamahal sa kanya ulit. Alam niyo yun, guys. So thank you for watching and hope to see you on the next one.